Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Eto na guys, confirm na. Inanunsyo na ni BP Inday yung kanyang pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028 election. Sabi ng ilan dito, ang aga-aga pa. Bakit niya agad sinabi? So eto, nagulat ang lahat nga dito sa anunsyo ni BP Inday tungkol dyan sa pagtakbo niya sa presidente, no? At ang daming nagugat na mga kalaban niya sa politika. At yung iba pa nga nagsabi, 2026 pa nga lang, inaatupag na daw niya yung pagtakbo niya. Imbis na gawin daw yung kanyang trabaho bilang bise, no? So ito, naglabas siya ng statement nga, no? Doon sa kanyang parang anong tawag na ito? Conference niya. Eto, panoodin na lang natin guys kung bakit kaya sinabi kaya to ni BP Inday, no? Bakit kaya in-announce niya ng maaga, no? Magagaman tuloy na kanyang kalaban na tatakbo talaga siya. 'Di ba? Sa bagay, kahit hindi naman niya sabihin, kahit aminin niya, 'di ba? O sabihin man o hindi, alam naman talaga ng kalaban niya na tatakbo yan at magiging kalaban nila si BP Inday. So ito, panoodin natin ngayon yung mainit na balita, no? Kahapon to, in-announce ni BP Inday yung kanyang pagtakbo. So ito, panoodin natin yung video. Takbong presidente ng Pilipinas, si Vice President Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sinabi yan ng Vice Presidente sa kanyang press conference ngayong umaga. Bago yan, humingi ng tawad si Vice President Duterte sa publiko dahil tinulungan niya raw mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Umalis siya noon bilang bahagi ng gabinete kahit alam daw niyang kapalit nito ay ang impeachment laban sa kanya. Alam na talaga ni BP Inday na kapag umalis siya sa gabinete, ay impeachment ang kanyang aabutin. So simula nang magpasya siya na aalis sa gabinete, ay talagang eto na talagang gagawin sa kanya, no? At eto pa, humihingit ng tawad talaga to si BP Inday sa taong bayan, no? Na tinulungan niyang maupo to si PBBM, no? Yung ilan, tinatanggap yung paghingi ng tawad at nalungkot talaga dahil naloko nga si BP Inday ni BBM. Yung ilan, ayaw tanggapin ang paghingi ng tawad niya. Dahil wala nang nagawa wala na. Nakaupo na si PBBM. So, useless na yung paghingi ng tawad. Pero kahit papano is nanghingi pa din siya ng tawad sa mga bumoto, no? Kasi nabudog sila, pati Pilipino nabudog. Tumanggap ng tanong mula sa media si Vice President Duterte matapos ang kanyang pahayag. Connie, mahigit 2 taon nga bago ang 2028 presidential elections ay nagdeklara na nga ng intensyon si Vice President Sara Duterte ng pagtakbo sa pagkapangulo. Inanunsyo yan ng Vice Presidente sa kanyang kauna-unahang press conference ngayong taong ito. At 1 linggo yan bago ang confirmation hearing ng kasong Crimes Against Humanity ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa gitna rin ito ng bagong impeachment complaints na kinakaharap niya sa Kamara. Ayon kay VP Sara, kinailangan niya ng 47 taon para maintindihan na ang kanyang buhay ay hindi lang para sa kanya at hindi rin para mabuhay na hinahabol ang kasiyahan. Hindi na rin daw niya kinaya na maging bahagi pa ng 2025 national budget kaya kumalas siya sa gabinete kahit alam na niya ang kapalit nito ay ang kanyang impeachment. Humingi rin siya kahit... Yan. So, alam niya talaga na kapag itaga impeachment, no? Talagang pinaghanda na niya to. Yung pagsasampa sa kanya ng madaming impeachment complaint, no? Simula nung umalis siya sa gabinete ni PBBM. Mukhang hindi talaga kinaya talaga ni BP Inday. Kaya siya umalis talaga doon, no? Ewan natin kung ano pa yung iba't iba pang mga naging rason niya. Matapos kasi to, di ba, si BP Inday, nag-announce na siya ngayon ng pagtakbo sa 2028. So sinasabi dyan ng ilan na taktika daw ni BP Inday yan upang matakot yung mga kalaban niya at yung mga magsasampa sa kanya na impeachment, di ba? Kung sakaling manalo to si BP Inday sa 2028 at hindi na kung sakali kasi
tingin ko mananalo talaga yan. No? Kaya niya sinabi kagad yan. Kasi isipin mo, ang aga pa talaga, 2 years pa, no? Bago mag 2028, sinabi niya kagad. So, kinakabahan na kaya yung mga kalaban nito ni BP na yung mga barak na tumakbo din, no? Kasi meron silang panlaban dito kay BP Inday, yung ilan, si John Vic nga daw for president. So, mananalo kaya yun. Yung ilan pa na nagsasabi si Risa, di ba? Si Hontiveros. At itong si sino ba to? Yung isa, yung kulay pink, no? Si Renny. Yan. Sa tingin nyo, sino kaya mananalo dyan? O sino kaya mas madaming boto ang makukuha compare o laban dito kay BP Inday, no? So, milyon talaga ang boto dyan kay BP Inday. Hindi natin itatanggihan na milyon ang boboto din dyan sa 2028. Pino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon, pati naan niya sa lantarang pang-aabuso sa mga institusyon dahil sa interes ng mga politiko. Humingi rin siya ng tawad na patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin habang kapos naman ang kita ng mamamayan, pati na ang kulang at hindi maayos na healthcare system at ang mataas umanong krimen sa lipunan. Inihingi rin niya ng tawad ang walang malinaw umano at kawalan-an niya ng independent foreign policy ng bansa na naiipit sa tunggalian ng superpowers na China at Amerika. Narito po ang bahagi ng pahayag ni VP Sara. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. So ayan guys, comment kayo kung sino ang boboto ninyo sa 2028. Ayan na, confirm na nga, no? So ayan, open yung ating comment section at huwag nyo din kalimutan mag-subscribe, no? Nasa ganun, lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.